So, what's up mga idol? Ayan, may gagawin tayo. So, galing po ito sa Santa Cruz, Ilocos Sur. So, shout out po kay Ma'am Lapas Crisiami Rapada. So, siya po ang may-ari nito. At ayan, sa mga gusto magpahis mga idol, pwede kayo magpa-LBC, GNT, GRS, or any courier via deliver. So, kung malalapit naman, pwede kayo mag-book-in, magpalala mo. Ayan, buksan na natin mga idol. So, tingnan natin kung magawa natin. So, Redmi phone po ito mga idol. Putlop ata o blink lang daw kapag i-charge. So ayan, naka ano pa siya. Wala yata ang box to ha. So dito natin para nakadugtong mga idol. Teknolohiya. So ayan, nakabalot pa. Balot na balot. Hanggang ilalim oh. So walang box, unit lang talaga. Unit to. Ay, Redmi nga. Ay, Redmi 90. Huwag pong i-format. Marami po akong importante na files. Maraming salamat mga idol. Tagalin natin ito. Check na natin. Subukan natin i-charge. Ang sabi kasi lang, ang nakikita ko mga idol, battery lang ng logo. Yun, ito yung mga common issue ng mga Redmi mga idol na ganito. Ayan, nagbi-blink lang. So, alams na. Sa mga veterans na, alams na kung saan ang tama nito. Sana ang gagalawin. Ayan, ganyan lang siya mga idol. Nagbi-blink-blink lang ng Redmi logo. So, ang model po pala nito ay Redmi 90. So, pinadala po yan ni ma'am kahapon. Ay, nung isang araw pala to. So, ngayon, kahapon dumating. Hapon ng hapon. So, hindi ko po nagawa kahapon kasi marami tayong ginagawa. Busy tayo mga idol. So, ngayon natin ipadala to ngayong araw. So, ayan, bootloop problem. So, Redmi lang po nakikita at nagbi-blink-blink lang siya. So, paano ba yan solusyonan? Simple lang yan mga idol. Sa mga hindi nakakaalam, ito pwede ito i-DIY mga idol. So, buksan natin. Tanggalin natin itong SIM tray muna. At iangat natin itong case. Buko lang ang gamit natin. Tigas to mga idol. So, ayun, nalulubat siya oh. Kung hindi kabisado mo ito buksan, matagal lang ka magbukas nito. First time pa. First time pa mabuksan kaya sobrang tigas. Ayun, may sticker pa oh. Tanggalin natin lahat ng screw. Angat natin to. Ayan, tanggal na natin. So kapag kukulang gamit yun sa pagtanggal mga idol, wala po talagang magagasgas. So dito mga idol, kapag ganun ang eksena sa nangyari sa cellphone mo, huwag nyo pong galawin ang motherboard kasi ang may tama nito yung pinaka battery fuse. So ang gagawin natin mga idol, i-bypass po natin yung fuse. So pwede natin tanggalin ang battery, pwede na hindi. So ito kapag hindi natin matanggal ang battery, so dito natin tas-tasin sa pinakagilid or gamitin ng cutter. So angat muna natin itong battery muna. Pag ito mag-success sa pagtanggal, yun, putol siya. Nakadikit kasi ito. Ayan. So ano lang naman yan mga idol, yung hinihila lang sa ano, plastic lang siya. So napuputol talaga yan kapag sobrang dikit. So nababalik naman yan. So ang halaga, natanggal na natin yung battery. So ayan. So natanggal na natin. So next step natin gagawin mga idol, so wala po sa motherboard ang tama. So dito lang po sa battery fuse. So gamit tayo ng cutter mga idol. So ito, kung kaya mo i-DIY, so ito yung gagawin natin. Tanggalin natin ito, i-bypass natin. So kadalasan sa mga ganitong unit mga idol, Redmi 90. So meron namang iba, nasa board ang tama. So iba-iba pong solusyon, iba-ibang unit. Kaya kung kailangan nyo panood ang mga full video talaga bago kayo gagawa, para sigurbol. Kasi baka mamaya galawin yung motherboard, so matutuluyan. So gamit tayo ng wire. So napakanipis mo ng wire ito mga idol. Ayan, 0.3 mm. Ayan. So maliit lang to mga idol. So kung mayroon namang mas malaki, mas maganda. Pero mas ganito madali sa matunaw. Pero kasing malaki mga idol, mahirap siya matunaw. Kakayanin na, lalo kung mahina ang soldering mo. So ayan, ang gagawin nyo, kuha ka ng medyo mahaba-haba at yan, tupiin mo lang. Yan. So medyo malaki na rin siya. Tingnan. Puti natin. At ayan mga idol, bypass po ang tawag nito. I-remove natin itong fuse mga idol. Gamit tayo ng soldering. So 30 watts, kayang-kaya na ito mga idol sa soldering, or 40 watts, 60 watts.
Hinangan nyo po ang gilid-gilid. Yan. Kung hindi nyo naman kabisado or wala kayong gamit, pwede nyo ipagawa mga idol sa malapit na pagawaan. O pwede kayo mag-PM sa ating FB page, Julpon TV Official. So, chat lang po tayo. So, hindi po ako sumasagot talaga ng tawag kasi mahina po ang signal dito sa lugar namin. Ayan. So, natanggal na natin. So, next step natin, pagdikitin natin ito mga idol, yung gilid-gilid sa tinanggal natin ito. So, gawin po natin, pagdikit na natin, pag short natin or bypass po ang tawag dyan. So, wala pong maging epekto kapag binaypass natin ito mga idol. Kasi ang board nito may sarili na itong fuse mga idol. So, kapag na full charge siya, titigil na ang charging. So, ipapaliwanag natin sa mga replacement, wala namang fuse yan, hindi naman delikado. Marami kasing nagtatanong, delikado daw yung ginawa natin dahil binaypass po natin. So, hindi po delikado. Ito po yung paraan para mas kumunat na ang battery kahit ma-overcharge siya, hindi po basta-basta lulubo. Ayan, napagdikitan natin mga idol. Tingga lang din ang ginamit natin. Ayan. So, pwede rin po jumper wire. So, ang kagandahan dito mga idol sa paggawa na to, ang battery mo nito ay sobrang kunat na rin maglubat talaga. Wala pong pagbabago sa pagbili mo. So, kagaya nito mga idol, ayan, na-bypass na natin. So, ibalik lang din natin. Ayan. So, kung hindi nyo naman kayang tanggalin o natitigas na kayo, pwede nyo tas-tasin dito. So, iangat nyo lang konti. Ayan, may mga video naman tayo niyan mga idol. Kung hindi nyo matanggal ang battery. So, yan, kahit naman matuklap mo to or hindi mo na ibalik, okay lang. Basta may pandikit kang ilagay. O kahit dito nga lang, pwede na. Basta nadikit ang dito niya. So, balik natin yung fingerprint at tingnan natin mamaya mga idol. Kasi kanina, pag i-charge natin, bootloop lang siya or blink-blink lang, wala kang makita ang indicator ng charging. So, pace tricks lang po ang ginawa natin. So, ilang minutes lang tayo. Wala pang 10 minutes pala to. So, ayan, balik natin yung screw lahat. Pero kung sakaling mahirapan ka naman magawa nito, mag-bypass o wala kang gamit, pwede nyo palitan ng battery. Pero sayang po ang original mong battery dahil kapag ito ginawa mga idol, sobrang kunat na talaga malubat. Either palitan nyo po ng replacement, pwedeng madali lumubo, wala na rin yung fuse. So, mas ito mga idol, kahit ilang taon o kahit ilang taon po yung gamitin o kahit ma-overcharge pa yan, hindi yan basta-basta lumulubo. So, ito yung tinanggal natin. Marami na po tayong ginawang ganito mga idol, kumunat na ang kanilang battery, mga ilang taon na, 4 na taon na, 5 taon na, wala naman ako nabalitaan na lumubo. So, meron naman kahit naman hindi pa i-bypass ang fuse nan, lumulubo naman talaga ang battery kapag hindi ka maingat. Lalo na kung ginagamit mo na naka-charge, ilulubo talaga yan. Hindi naman kasi immortal ang battery. So yan, tingnan natin kung gagana na. So kanina, puro ano lang talaga siya mga idol. Puro logo-logo lang, wala kang makikita ang charging indicator. At ayan, testing na natin, the moment of truth. So ayan, lumabas na yung redmi, sana hindi na mamatay. So kanina, ang bilis lang po nito. Pag blink ng red, may blink. Ayun, meron ng percentage mga idol. So, meron ng pagbabago. So, pwedeng ito lang talaga ang tama. So, malaman natin kung goods na. Iyon natin. So, akala mo, lubat siya. So, kahit i-charge mo siya, nagbi-blink lang siya ng ganito. So, kapag ito kasi mga idol, madalas kasi nito, nasisira ito kapag laging nababagsak. Wala pong kinalaman sa overcharging. So, ingatan nyo rin na hindi laging mabagsak kapag may mga fuse ang cellphone ninyo. Lalo na yung mga Vivo, Infinix, Tecno. Kasi may mga fuse talaga yan. So, pero yung mga latest naman ngayon mga idol, yung iba wala ng fuse. So, tinanggal nila dahil possible talaga na maraming back job or bumabalik na ano kasi namamatay siya every 2 years. So, magkaka-issue siya. At ayun mga idol, nagtuloy na talaga siya, wala nang problema, hindi na siya namamatay. Subukan natin tanggalin ang charger. Ayan. So, subukan natin i-call kasi isa sa mga sira ng cellphone kapag sira ang fuse. So, mamamatay siya kapag tinatawagan or lalo na kung i-open ang data at i-camera. So, ayan, normal na mga idol, hindi na siya namamatay. Ulit natin. So, i-volume natin. Ito kasi kapag i-volume mo siya, ay bigla yan mag-turn off. So, ayan, hindi na siyang turn off. Subukan natin i-charge. Ayan, normal na rin siya. Meron ng quick charging. So, maraming salamat mga idol. Sana nakakuha kayo ng idea. At sa mga gustong magpagawa ng ganito, pwede kayo mag-walk-in mga idol. Makuha nyo po kagad. So ito wala pa pong 10 minutes ang paggawa natin na okay na siya. So maraming salamat po sa inyong panunod.